Alright, welcome back to our channel. Itong muli sa RP Max Vlogs. Mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Mega love shoutout din po sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Atid na Vlogs. Mga kasamahan ko pong reactors, mga charity vloggers, Kalingap partners. Sa inyong lahat po guys ay mega love shoutout. Meron po tayong konting reaction ngayon guys dito nga po sa napanood natin sa second channel ni Kalingap Rob kung saan dumalaw po ang Keyboys on Mission sa pamilya po ni Carla at meron po silang nalaman na nakaka-alarma po na balita. Okay? So bago po natin gawin ng komento guys, ito panoorin muna natin sandali itong maiksing video clip na ito. Okay? So ito po yun. Bro, may ano pala dito, may insidente pala dito. Oh. Anong nangyari bro? Kaya kailangan na talagang mapabakudan yung bahay. Ay siya po? Oo. Bakit po? Ayan. Ba't ano nangyari? Ito nakaaging si Mana po. Yung agom ko po, amay siya nagbahog ng manok. Tapos, banggi pa lang po kayo ito. Pero may nagang lakaw dyan sa may libod dyan. Tapos pagkaaga po, nahiling ka agom ko may sinigarilyuhan dyan sa may tungod kang kwarto ni Carla. Kwarto ni Carla. Di ngayon po, sabi ko sa agam ko tamay po kami ibang maisipan. Tigpalagan ko po ning, ito po bagang buti. Tigpalagan ko ning pako. Sabi ko, pag naghiro niya ako pag naghiro niya ako yung, itong salamin kang kwarto ni Carla sa bintana, may tao talaga. Pero, tapos sabi naman po ni Ate Nora, itong banging ito na naistorya ko sa iya, pagkaaga halik ko sa Ate Nora, naka-istoryahan kami. May nagduman daw din sa inda. Sabi niya daw, ning manggi sigarilyo ta. May mga sa mga sigarilyo. Yan, agom ko po, dahil man niya nagsisigarilyo. Tapos, yun na po nga na ito, ang sabi niya, pati daw si itong pantiniros anak ko, adiman sa may libod na ninda. Ni Ate Nora. Kaya sabi ko, Ate Nora, may tao talagang naglalandig dito sa tuya. Kaya sabi ko po nga, kay Ate Nora, tahagas din ako. Pero may po siyang may kaibahan. Hindi na lang niya ako ikamaturog sa muya na harong. Minsan po yan, inaabot ng hika. Ay, hirak man po ako. Garo sa diring tao ko na din yan. Ay, si, Ate Nora. Grabe pala na eh. Habo man po. Habo man siya magtituro. Iyo po. Kundi po dyan. Araw po nga, kain tama pa man ng bridge. Bintana ako. Iyo po, atigahagas ko kung halimbawa ganyan kung si Carla mag-uli. Iyo po, apigtatakot ko na dapat po talaga niya ako mag-uan ng kudal. Iyo po niya nakahagas ako. Talaga bro, no? At na palakot ka, no? 1 AM? Iyo po. Ay, grabe! Maano po yan, hindi? Olives. Uwit nga na po. Ay, ano natin kay Sir Olives, oh? May insidente pala dito. May insidente pala dito, Sir Olives. Garo po, garo po, nilisod namin mga tao. Susungkit? Garo may nagnanan mga tao sa muya po. Sabi sa'yo po, digdi? Yung kwarto ni Carla, pre, parang dun may nagsungkit-sungkit. Ako, alam po, kung alam ko rin may sigarilyohan siya doang stick na sigarilyo. Dahil po, dahil po, tignan siya ako pagkatakot po nga ni kami. May nawara po, Mayo. Mayo manawara. Ikaw nagsusungkit. Ano lang, baka... Secured man bro. Secured man bro, ang bintana. Dahil po, may pa po kami gano'n sa bintana. Hindi pa lang po sa kusina. Dapat ka may araw pa niya. Ano po, may wifi na po kami. May wifi na. Mag-order na po kami sa CCTV para tumalang. Itong namamonitor doon sa city. Ayun ang maganda. Yan ang magandang advice po ni Sir. CCTV kung lalagan sa libod sa kulibot. Oo, CCTV. Saka matatakot na yung magtambay-tambay. Yan, mahiling nila, may CCTV. Ayun, so dito guys, napanood po natin. So mayroon pong umaaligid. So siyempre, ano po bang iisipin natin? Understood po yan, mga ganong attempt ay magnanakaw po yan. Okay? So, yun po ang delikado dyan guys. No? Kaya siguro, panahon na din talaga na ipatayo na dapat yung bakod. Okay? O ilalagay na. Alam po natin guys, yung bakod, meron na pong budget. No? May sponsor na po dyan. Ang problema lang po, yung availability po ng karpintero dahil busy po talaga. Dahil nagkasabay-sabay po ang pinagawa po ni Kalingap Rob. Okay?
Pero dahil nga po sa nangyari, sa tingin ko, ika nga gawa na po siguro ng paraan ito ni Kalinga Prab guys na mailagay o maitayo na po. Dahil siyempre bakod lang naman po yan. Hindi naman kailangan siguro yung pinakamagaling na karpintero dyan. Dahil kahit sino naman, madali na po sigurong gawin yan o alam na po nilang gawin yan. Okay? Maaring dalawin na lang siguro ni Supermac para ituro sa kanila kung ano dapat ang gawin. Okay? So, sa tingin ko guys, no, gawa na siguro ng paraan niya ni Kalinga Prab para malagyan na po ng bakod. Okay, dahil sa mga kininto po ng mama ni Carla o yung papa ni Carla ay delikado po yun. Dahil yun nga po, no, may napapansin po sila. At one time daw po, no, base sa nakwento nga ng nanay ni Carla, maaga itong gumising yung asawa niya o itong papa ni Carla, may napapansin sila na yun nga po, no, may tao nga na umaaligid sa bahay nila. Okay? So, ano pa bang isipin natin? So, understood po yun, no? At dito guys, nakwento na din pala ng mama ni Carla sa kanyang ate, no, na si Ate Nora. At nabanggit ng mama ni Roseanne, base sa kinikwento ng mama ni Carla, meron daw, ganun din po, no, may umaaligid din po sa kanila na yung kanyang underwear, no, o yung kanyang panty ay ninakaw daw po. Mabuti po guys, yun lang po ang ninakaw. Siguro dahil lagi naman pong may tao sa bahay nila, pero delikado po yun. Baka mamaya yung nag-a-attempt nga, baka mamaya saktan si mama ni Roseanne para lang makuha kung ano po yung mga gamit na meron sa loob ng bahay. Wag naman po sana mangyari, pero yun po ang delikado. At dito nga nakwento naman ni Olives TV, dahil isa po yung policeman, nasa investigation. So alam po niya na sabi nga po niya, pagka darating daw po talaga ang Pasko, marami po ang cases na mga pagnanakaw dyan po sa lugar nila o dyan po sa Mercedes. So may mga nabasa nga ako sa comments guys, mga nagmamahal po sa pamilya o mga supporters ng Kalingap. Ang suggestion po nila, lagyan po ng solar. Okay? Maganda po na suggestion yun. Dahil nga po kung may solar po, no, may ilaw po sa paligid nila o sa bakuran nila, ay mag-aalangan na po yung magnanakaw na lumapit po sa bahay nila. So may bakod na, may solar lights pa, no, sa paligid ng bahay. So kung mayroong mang magnanakaw, siguro talagang napaka-desperate na po talaga. Handang-handa na po siyang gumawa talaga ng gulo o handa po siyang manakit ng kapwa. Kung talagang pipilitin niyang pumasok kahit na may ilaw ito at nakabakod pa. Okay? At may suggestion din po si Olives TV na mas maganda lagyan po ng CCTV. Okay? Marami pong mga wireless camera, no, na nabibili na mura lang po, no? 1,000 to 1,800 o sabihin na po natin guys na 2,000, magandang camera na po yun. At pwede mo po yung i-monitor sa smartphone. So kahit kami guys, no, nandito po kami sa Qatar, pero yung bahay po namin sa Pilipinas, nasisili po namin dahil nilagyan po namin ng CCTV. Okay? So, hindi man kami nakamonitor lagi, pero may recordings po yun. Kung ano man ang mangyari, pwede mo pong i-replay doon po sa recording. Okay? So, mahuhuli mo kasi nandoon po yung mukha ng tao na pumasok po sa property mo. So, kahit sirain mo po nila yung camera mo, naka-record na po yun. Okay? So, yun po ang kagandahan doon. Actually, may nabasa ako sa comments na nag-alala no, sa magiging bill daw po sa kuryente ng pamilya kung lagyan ng CCTV. Actually, hindi naman po kalakihan, no, ang consumption ng kuryente pag nilagyan po ng CCTV dahil napakaliit po ng consumption dahil maliit lang po yun na device, no, yung mga wireless camera ngayon. Hindi po malaki ang kinukonsumo na kuryente. So, wala pong problema doon. Basta may wifi lang po sila sa bahay, pwede na po yung lagyan ng wireless camera. Kahit na sabihin natin 4 na camera, no, sa paligid ng bahay, pwede na po nilang i-monitor. At pag meron pong halimbawa, may aso sila, pag tumatahol na po yung aso nila, itong nanay ni Carla, hindi na po niya kailangang silipin. Dahil delikado po yun kung lalabas pa siya ng pintuan ng bahay nila para lang silipin kung sino yung tao na nasa labas ng bahay. Dahil tumatahol ang aso, baka mapahamak pa po siya. So, hindi na po niya kailangang lumabas ng bahay. Silipin na lang po niya doon sa smartphone niya. Titingnan lahat ng camera kung bakit itong aso ay nagtatatahol. Okay? So, maganda po yung suggestions, guys, ni Olives TV. And then, itong air condition, guys, no, sa kwarto po ni Carla, may suggestions nga po
na mas maganda, lagyan po ng grill, no, o bakal, para po hindi siya basta-basta maitulak. Dahil posible po na doon dadaan, yung magnanakaw. Dahil naka-grill po yung, yung mga bintana po ng bahay. Ngayon, siyempre, kung saan yung lugar, kung saan yung pwedeng daanan ng magnanakaw, na hindi nakabakal, siyempre doon siya dadaan. Okay? At itong aircon, posible din po niyang itulak o di kaya hugutin. At yung aircon mismo, guys, pwede din po itong target ng magnanakaw dahil mahal po ang aircon ngayon. Nasa 20,000 po mahigit. So, kung desperado talaga yung isang tao na magnakaw, dahil nga po sa gutom, no, sa hirap ng buhay, itong air condition, isang target na din po ito. Okay? So, dapat masecure din ito sa pamamagitan po paglagay ng grill, no, o mga bakal po sa likod para hindi po siya basta-basta maitulak o di kaya hugutin. Okay? So, yun guys, no, ang mga suggestion no, na-suggest po ng pamilya at ng Keyboys on Mission at mga suggestion din po ng mga nag-comments. Okay? Unang-una po, ang pabakod po ng bahay na dapat ay magawa na po, and then lagyan ng solar lights para maliwanag, para ang magnanakaw maalangan na po siya, hindi na po siya basta-basta lalapit po dyan sa bahay nila. Kasi may ilaw na, okay? And then, lagyan ng CCTV, yun po ang magandang gawin dyan, guys. So, yun po, guys, ulitin ko lang po yung mga suggestions at mga plano gawin para ma-secure yung bahay nila, Carla, dahil mahirap po sa lugar nila, dahil medyo liblib po ang lugar, wala namang gaanong kapitbahay, at siyempre, paggabi, madilim po talaga. At sa panahon ngayon, at siyempre sa hirap ng buhay, hindi po natin talaga maiwasan, guys, na mayroon po talagang mga masama ang loob na mabuhay lang ang sarili at ang pamilya ay minsan gumagawa talaga ng mga ganong kalukuhan. Okay? So, yun lang po, guys. Maraming salamat po sa inyong pag-comments, pag-likes, pag-shares, at lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.